Dati, ayoko na nasisig. Kasi iyakin kasi ako eh, nung bata ako. Pag gaganon ako agad, parang susumbong na ako agad na parang di ko kaya, yuyuko na ako agad. Ganun. So pag nagbabalibol ako, pag tinamaan ka ng bola, okay lang. Parang di naman sadya, okay lang kasi normal lang yun. So volleyball talaga nilalaro ko dati. Kwento mo paano napunta from volleyball to basketball? Ang story, una, first year high school ako sa Villanueva, National High School, BNHS ba yun? Sa Villanueva National High School. Ano kami, wala kasing varsity pag nung panahon ko dati. The high school na to, first year high school. Okay. Walang varsity sa public sa probinsya dati. So wala. Meron kaming coach doon, bumuo lang siya ng team. Kasi dami na sa school namin, 4 kami matangkad. 4 kami ng mga 6 pataas. Oo, sa school namin. 4 kami. So gumawa siya ng team kasi sayang eh. So gumawa siya ng team. Pero bago yun, every time na umuwi ako, kasi may dami kong barkada na LGBT na dati. Ang dami kong barkada. So every time na pupunta ako sa plaza, hindi ako nanonood ng basketball. Ang pinapanood ko, volleyball. Talaga? Okay. Oo, volleyball. Kasi na-amaze ako na, takot kasi ako, true story, takot ako masaktan. Siko, ganyan. Takot ayoko. Oo, dati, ayoko na nasisiko. Kasi iyakin kasi ako eh, nung bata ako. Pag gaganon ako agad, parang, susumbong na ako agad na parang di ko kaya, yuyuko na ako agad. Dahil sa mga kinakaya mo yan kasi parang kulang sa nutrients. Tsaka payat, sobrang payat ko kasi dati. Sobrang payat ko dati. So, volleyball talaga. So, pag nagba-volleyball ako, pag tinamaan ka ng bola, okay lang. Parang di naman sadya, okay lang kasi normal lang yun. So, volleyball talaga nilalaro ko dati. Hanggang sa nainganyo ako nung coach namin tapos yung mga barkada ko rin, sama ka sa amin, try mo lang, ganyan. Tapos lagi din akong inaasar ng mga ba't ka nagbabalibol? Ano ka ba? Ganto ka ba? Ganyan. Parang sabi ko, sige nga, try ko nga itong basketball. Sama ako sa grupo, try kami, ganyan. Tapos gradually, nag-i-improve ako. Hindi naman yung parang leap na talagang ganun ka kaagad. Hindi pa, ang ko lang, rebound, tapos nakaka-finish na ako sa ilalim, rebound, blocks. Pero ang pinaka-ko talaga, blocks talaga. Kasi ang haba ko eh. So kahit anong gawin mo talaga, hindi ka talaga makakashoot sa akin. Kasi sa probinsya. Bata ka pa lang. Oo, tsaka bata. Lahat, hinahabol ko lahat eh. Hinahabol ko eh. So gradually, nag-i-improve ako, ganyan. Hanggang sa gustuhan ko na yung basketball. Tapos, may dumating ngayon yung Milo ngayon. Walang representative ngayon tong school namin. Walang basketball. So kami mga basketball player, ginawa kami yung volleyball player. Oo. Okay. So sobrang nakakatawa, wala kami experience. Mukha kaming, pwede bang mukha kaming tanga. Pagdating namin doon sa Pilay Sports complex, sa Cagayan na to, sa city na to. Okay. Parid. May nakakita sa akin ngayon. Ito, player ni Coach Arvin. Player niya, sabi niya, parang, ang liit. Parang liit. Parang, gusto mo bang basketball player ka ba? Gusto mo bang mag-try out dito sa team na to? Ganyan. Ito number, ganyan. Kunin ko number mo, anong school mo, ganyan. Okay. Sabi ko, parang ako, wala lang. So parang, okay, ito po, ganyan. Tapos, wala na. Tuloy na kami, laro kami volleyball. Napahiya pa kami, tatamba kami palagi. Kasi, ang liliit ng player, pero tataas tumalon, ang gagaling pala. Sabi ko, wala yan, hindi kami pwede dito. Tapos, balik kami sa Cagayan, balik kami sa barrio namin, sa school ko, ganyan. After a few months, may naghahanap sa akin ngayon na player. Tapos nakasuot ng Pilgrim back-to-back champions nakalagay. Sabi ko, pasikat to Pilgrim back-to-back champions, ganyan. Scout eh. Oo, na-scout, ganyan. Tapos punta ka dito sa school namin, ganyan, try out ka, ganyan. Ngayon nung time na yun, wala akong pera. Wala akong pamasahe papuntang Cagayan. Kasi sa city, medyo malayo, 1 hour pa yung biyahe. Okay. Pero part of Cagayan, kayo? Ang Cagayan kasi nasa gitna. Ang Misamis Oriental, nakapalibot sa Cagayan. Misamis Oriental yung nyo talaga. Okay. Misamis Oriental. Barrio, okay. So, ang layo, babiyahe pa ako, ganyan, mamamasahe pa. That time, kasi mahirap, wala kaming pera, di ba? So, kailangan ko pa magtrabaho para magkaroon ako ng pamasahe. So, ginawa ko kasi gusto ko mag-basketball eh. Sabi ng papa ko, huwag ka dito, huwag ka ganyan, dito ka lang, aral ka lang. Hindi, gusto ko mag-basketball. So, trabaho ulit ako. Hakot na naman ako ng tigpa 500 na para may pera pamasahe, ganyan. So, tsinaga ako yun hanggang sa nagkapera ako. Tapos, buti nung time na yun, may laro sila malapit lang sa amin. Sa Claveria, dadaan sila sa amin kasi yung lugar namin. So, ang ginawa nila, pinagawa nila ako ng uniform, kinuha nila ako sa bahay, tapos, laro kami ngayon sa Claveria. So, nakita nila ngayon paano ako maglaro.
So na ano ngayon, wala pa akong training nun, pero nakakasabay na ako sa kanila. Ano, Naiintindihan ko na yung basketball, parang pakonti-konti, naiintindihan ko yung basketball. Nasa mga 6'1" na rin ako nun eh. Okay. So naiintindihan ko na yung basketball. Ano na, di third year pala ako nun. Nasa mga 6'4", 6'5" na ako nun. Matangkad na ako. Okay. So ako na yung pinakamatangkad sa lugar namin nun. Sa buong Villanueva, ako na yung pinakamatangkad. So pagdating dun, na-amaze sila kasi yung lalo na si Coach Arvin, kasi may alam na ako kahit paano sa basketball eh. Hindi na yung pag sa ball screen, alam ko na anong gagawin. Sa depensa, pag nag-zona, alam ko na kahit paano, alam ko na. Hindi na yung parang blanco ka na pag tinuro, back to zero talaga. Tsaka madali ko naman siya naiintindihan. Sobrang blessed din ako na pagdating sa basketball. Ang bilis ko naiintindihan yung mga sinasabi, ganyan. So isang tingin ko lang, alam ko na agad anong gagawin, ganyan. So nagulat sila. Ang problema ko lang talaga, wala pa akong pamasahe papunta doon. So trabaho muna ako, ganyan. Tapos pagdating ko na ngayon doon, first basketball practice ko. As in lahat basic stretching, never ko na try mag-stretching, mag-squats, never ko na try. Pinatry sa akin pagdating ko doon. First organized basketball. Yes, first organized. Lahat, basic lahat, pati dribbling lahat, blah, blah. Halos pag-uwi ko ng bahay, halos di ako makatayo. Kasi masakit yung buong dito ko. Itong leg ko pababa. Isipin mo, wala pang weights yun, hindi kami nag-weights. Squats lang, stretching lang. Hindi ko tumagalaw, hindi pag-upo sa CR, di ako makaupo. Ganun kasakit. Pero sabi ko, gusto kong mag-basketball. Gusto ko na yung basketball, mahal ko na yung basketball. Nag-iipon pa rin ako ng pera, tapos next ulit, biyahe na naman ako ulit doon, ganyan. Hanggang sa, nirecruit na nila ako, kinuha na nila ako. Sobrang thankful ako sa Coach Arvin, sa pamilya ni Coach Arvin Martinez, sobrang thankful ako. Kasi siya na yung, in a way, siya na yung naging papa ko talaga. Okay. Pagdating sa, yung unang nagturo sa akin, na nag-alaga talaga sa akin, na hindi niya tinake advantage kung anong, kasi daming kumukuha din sa akin nung time na pwede sa Cebu, sa Manila, ganyan. Ang dami nag-take advantage pero hindi siya parang sige, bibenta kita sa ganito. Kasi sa amin, sa probinsya dati, uso yung pag may player ka na magaling, bibenta or sige, pag pumunta sa ito, kailangan kasama ako, ganun. Hindi siya ganun. Oo, hindi siya ganun. Never. Hindi siya ganun. So, sobrang na-appreciate ko siya. And then, yung nagpaaral din sa akin. Yung nagpaaral sa akin, si Pastor Labuntog. Sila rin yung nagpaaral sa akin sa Pilgrim dati, ganyan, pamilya nila. And siyempre, yung mga naging teammate ko din dati na sobrang talagang nung nalipat na ako from public to private sa Pilgrim. Talagang doon na parang sabi ko, dito na ako mag-grow na Pero yun pa rin, pagdating pa rin sa pagkain kasi hindi naman may scholarship kami, pero yung pagkain namin, amin pa rin yung pagkain. Pero hindi pa rin ganun ka-smooth. Pero alam mo na nag-i-improve ka na yung basketball mo, nag-i-improve na ganyan. Doon from volleyball to basketball bigla. Ganun na yung, ganun. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya.